Ayan, dun sa una natin guys video, tinakil natin yung about sa payslip, diba? So, ito yung part 2. Kung gusto nyo makita yung part 1, makikita nyo yan sa description or sa ating playlist. At meron din po tayo na sahod reveals part 1. So, yung sahod reveals part 1 ko, wala siyang OT. So, ito kasi may OT to. So, in-explain ko to sa part 1. So, ngayon, part 2 na tayo. So, base sa part 1 ko, nito, sa unang video, binanggit ko na ako ay may tariff na 24,150 na nagtotal ang gross pay ko ng 34,303. Ibig sabihin, pumasok na yung night differential ko, pumasok ang overtime ko, pumasok ang 20% ko na night differential. So, pumasok din yung bonus ko. So, lahat po nandito na. Ngayon, kinaltasan ako ng tax at saka ng insurance. Total of 6,570. Kaya po ako ay nakapag-uwi ng 27,344. So, yun yung mauuwi ko sa bahay. Ngayon, ito yung mga question eh. Ito yung mga question kasi hindi to natatakil sa iba. So, ako lang siguro yung nagtatakil ng ganito, no? Meron tayong nauwi ng 27,000, tama? 27,344. Pero, libre ba yung bahay mo? Libre ba siya? Kasi kung hindi siya libre, guys, sa 27,344 na nauwi ko, kakaltasin pa dun yung bahay. Magkano ang bahay po? Magkano ang range ng bahay dito sa Czech Republic? Sabihin na lang natin na doon na tayo sa pinakamababa, guys, ha, yung may kasama kayo, kunwari, 5,000. Kunwari lang, yung 27,344 ko, makakaltasan pa siya ng bahay na 5,000. Kunwari, 5,000. Eh, may makikita ka pa ba na bahay ngayon dito na 5,000? Suntok sa buwan yun, guys. Ako na nagsasabi, suntok sa buwan. Na makakita kayo ng bahay na 5,000 lang ang amount. Especially kapag solo yung bahay na kukunin nyo. Guys, pag solo yung bahay na kukunin nyo, wala halos kayong makikita na 6,000 crowns. So, kung 27 ang sinahod ko, meron akong 6,000 na bayad sa bahay. Magkano lang natira? 21,000, di ba? Kunwari lang to ha, bibigyan ko kasi kayo ng, bigyan ko kayo ng input kung ano yung halaga ng ating benefits. Kasi, di ba, in-explain ko ang sahod malaki. Sahod malaki ha. Pero ito kasi yung nakakalimutan natin yung benefits eh. Hindi kunwari libre yung bahay mo. So, yung 27,000 ko na take home money ko, magbabayad pa ako ng bahay. Kasi wala siya sa binanggit ko. Ang binanggit ko guys na kaltas is tax lang at saka insurance. Pero hindi ako nagbanggit ng bahay. 'Di ba? So, nakita nyo ang payslip ko, wala akong tinago. So, sa 27,344 na take home ko, magbabayad ako kunwari ng bahay na 6,000. Magkano na lang natira? 21,000. Ngayon, meron kayong allowance sa transpo. Magkano ang allowance ko sa transpo? So, akin, maliit lang sa akin. Kasi, ang transpo allowance ko is malapit lang kasi yung company ko. Kaya, 276 lang. Eh, what if, hindi lang ganun yung babayaran nyo? Kasi nung ako dati sa Borno is 500 per month yun. So, sabihin natin na, i-range natin ng 500 per month. Kasi nasa bukid ako, kaya mababa yung akin. So, sabihin natin nasa city ka, 500 per month. So, yung 21,000 na matitira sa'yo. Kasi yung 27, kinaltasan natin ng 6,000 sa bahay. Tapos, may natira kang 21,000. Tapos, magkakaltas ka ng 500 para sa allowance mo ng transpo. So, magkano lang natira? 20,500. So, ngayon, yung 500, ilagay naman natin siya sa load. Kunwari, kasi ako naglo-load ako dito, pero 350 crowns yung load ko. So, sabihin natin 20,000 natira. 20,000 malinis natira sa'yo.
Ngayon, bibili ka ng pagkain. So, magkano ang pagkain mo? Ako, nagre-range ako ng 3,000. Ewan ko lang kayo. Depende yan sa kung gaano kayo kalakas kumain. Kasi ako, ang 18 kilos ko, guys, na bigas is inaabot ng 3 to 4 months. Ganun ako kahinang kumain. So, iba yung magkakaiba tayo ng appetite. Okay? So, kung sa akin nagkakasya ang 3,000, hindi ko alam sa inyo kung nagkakasya ang 3,000 crowns. So, yung 20,000 na natitira sa iyo, makakaltasan nyo ng 3,000, magkano na natira? 17,000 crowns. Yan ang kahalagahan ng benefits sa bahay. So, guys, dyan ko ine-explain. What if wala kayong bayad sa bahay? Yung 27,000 crowns, magkano ang kakaltasin nyo? 4,000. Bakit? Yung 3,000 para doon sa bayad sa bahay, para sa allowance mo, plus yung 500 para sa transpo mo, plus 500 kunwari para sa load mo. So, 4,000. Yung 4,000 na yon, guys, yung 4,000 na yon, ikaltas mo doon sa 27,000. So, magkano natira? 23,000. So, magkano natira kanina? 17,000. So, anong difference? 6,000 po ang difference. Diba? So, guys, ngayon, sabihin ko na sa inyo, ganyan talagang senaryo. Anyway, guys, yan lamang. And sana nakapulot kayo sa aking tackle ngayong araw na to, kung gaano kahalaga ang benefits. So, inihuli ko talaga yung pagdating sa benefits. Anyway, thank you so much. And kung meron kayong tanong, comment down below. And sagutin natin yan. Thank you.